Yon, so kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, meron po akong nabasa ditong report from Manila Times. So bali, isa po itong result ng isang survey na nagsasabi na doon nga raw po sa mga nagdaang hearing na nangyari sa impeachment trial, mas nagkaroon nga po ng advantage or lamang itong prosecution. Oo. Pero slight advantage lang naman, no? So pag-usapan ngayon natin to, no? So basahin ko lang, ha? Okay. Galing itong Manila Times. Okay. So wait lang. Sabi dito, prosecution gains edge in impeachment trial. Sabi nga po ng survey, no? Okay. So basahin natin kung gaano ba kalaki yung lamang. Kung saan ba nagkaroon ng lamang. Oo. So sabi dito, okay. So ito so wait lang. The prosecution has gained a slight advantage. So malit lang naman pala. A slight advantage over the defense in public opinion as the Senate impeachment trial of Vice President May Potok Sara Duterte progresses. According to the result of the non-commissioned tangere pala. Tangere, conducted from July 7 to July 10. Tagal na pala nito, no? Last week pa pala. Okay. So sabi dito, no, the survey found that 32% of the respondents sa buong Pilipinas to, 32% ng mga respondent ay pumabor or favored to the prosecution, the performance during the impeachment proceedings, while 30% backed the defense. Okay. So 32% no, na pumabor sa prosecution at 30% naman po sa defense. So slight advantage lang talaga, no? At ang malupit dito na kailangan na talaga natin pagtrabahuhan, yung 38% said they remained undecided or were withholding judgment as the trial continues. So meron 38% na undecided. Okay, so ngayon mga kababayan, no, ang kailangan natin dito, no, na isa po itong challenge sa ating pong prosecution kasi para sa akin napaka-importante po ng public opinion. Kasi po, kapag merong senator judges po talaga na medyo hindi pa alam kung ano magiging desisyon, malaki po sa magiging parte ng kanyang desisyon ay yung public opinion. Pero yung mga katulad nila Alan Peter Cayetano, nila Robin Padilla, makakapal na po mga mukha niyan. Kahit sang katutak na public opinion, wala na po tayong magagawa dyan. Pero at least baka mamaya, si Bongo, di ba? Alam niyo si Bongo, mukhang kung maalala niyo yung tanong niya last time, no? Yung tanong ni Bongo last time, pabor sa prosecution. Kasi minsan mga ka-streetwise, no, makikita natin sa isang senator judges ang kanyang biases o yung kanyang pagkampi kung kanino mang side yan, makikita po natin sa tanong. At marami pong nagulat sa tanong ni Bongo. So pag-usapan natin mamaya yan. No? Okay. So continue natin, Sabi pa dito, okay, the results suggest that while public opinion remain closely divided, more Filipinos are beginning to form views based on the evidence and arguments presented during the proceedings. Ito yung pinaka-importante mga kababayan. Base daw po sa ginawang report or survey ng Tangere, mas importante daw po yung ebidensya at saka argumento. No, at least hindi na ito tulad ng kulto-kulto ng mga druga-druga. At least, no, nakakita ngayon ng mga DDS na bago sa kanilang paningin. Kasi alam naman po natin, no, na yung mga DDS, druga-druga lang ang alam ng mga yan. Ngayon, pag sila pinanood ng impeachment trial, aalis po yung kanilang paniniwala na hindi lang tungkol sa droga kung paano patakbuhin ng Pilipinas. Ayan kasi natutunan nilang ng mga DDS kay Digong, druga-druga. No? Continue. Sabi po dito. Ito maganda. Okay. So in Metro Manila and the rest of Luzon, 33% favored the prosecution compared with 29%. So dito medyo malayo po yung lamang ng prosecution, no? 33% laban sa 29%. So pagpasok po ng Mindanao, yan na, yari ng sa Mindanao. Mindanao meanwhile leaned toward the defense with 34% supporting a legal team, 27% for the prosecution.
So dito medyo malayo. Alam naman natin na baluarte ng mga Duterte yan. Oo. Tapos sa Visayas medyo maganda, no? Medyo maganda laban sa Visayas. Visayas recorded the highest level of uncertainty with 52%. So, ibig sabihin sa Visayas, merong 52% na undecided. Tapos 25% pabor sa prosecution at 23% supporting the defense. Yun. So at least para sa akin, no, marami pa ring undecided na makukuha po natin yan. Galingan lang po talaga dapat ng ating prosecution team. Oo. So by the way, no, doon po sa mga taga Mindanao na medyo ingot-ingot pa rin, na hanggang ngayon naniniwala pa rin sa mga Duterte na yan. Alam niyo mga kababayan, no, ito dapat medyo pag-usapan din dapat to eh. Ito. So Las Cañas, Sara Duterte initiated of Tokhang as Davao Mayor. Ito pala. Pakita ko pala. Yan, ito pala. Oo. Okay. So, medyo mahaba pa naman yung impeachment trial. Pero ang alam ko, hindi na po kasama yung Tokhang dun nga po sa impeachment ni Sara Duterte. Hindi na kasama. Last year kasama, no, dun sa 6th article of impeachment. Pero ngayong taon, hindi na po sinama yan. Well, para sa akin, sana po ngayon, mapag-usapan din po ito. Kasi tandaan natin mga kababayan, no, si Sara Duterte po ngayon, no, alam naman po natin na may kakayahan po yung pumatay ng tao kahit sino pa yan dito sa Pilipinas. So, ngayon nga po, ang pag-uusapan ngayon dyan po sa trial ngayon is tungkol nga po sa grave threat, no, na ginawa ni Sara kay PBBM. Sana lang mapag-usapan, no, na si Sara, mga kababayan, kaya niyang gawin yun. Kasi naalala ko nga po, no, di ba, noong nakaraang 2020, merong isang teacher na nagbigay nga po ng pabuya o reward na papatayin daw si Digong, magbibigay daw po siya ng 50 million. Ayun mga ka-streetwise, dapat hindi pinapatulan yon. Well, ulihin, okay lang, pero yung gawing seryoso na ito po'y sedition, no? Hindi, kasi una sa lahat, teacher lang yun eh. Di ba? Makakaroon ba ng 50 million yon? Di ba? Hindi, malabo eh. Pero si Sara, mga kababayan, nung sinabi niya na siya'y papatayin, na siya'y papatayin niya daw po yung presidente, dapat mag-alala na po ang buong Pilipinas, no? Kasi in the first place, kaya pong gawin ni Sara Duterte yun. May kakayahan siya. At meron po siyang private army na tinatawag nga po natin Sara Army. Yun na. So yun nga po yung point, mga kababayan. Hindi ko po talaga maintindihan kung bakit hindi ito maintindihan din ng mga taga Mindanao. Hindi porket na si Sara ay taga Mindanao, hindi ibig sabihin nun na siya po ay pabor sa Mindanao. No? Tignan nyo yung ginawa ni Sara sa Davao. No? Mas naging pabor po siya sa mga Chinese, sa mga Incheck. At yung mga business partner po ni Sara, karamihan po doon, may mga kaso po sa China. Tignan nyo, example lang Pero nyo naman i-research to kung tamad kayo mag-research, yung problema na kayo. Tignan nyo po yung mga nagbigay po ng pondo kay Sara Duterte nung kampanya niyan sa Unity noong 2022, mga sangkot sa Pogo. Di ba? Oh. Ayun dapat ang iniisip ng mga taga Mindanao at saka dun po sa mga Bisaya na naniniwala pa rin po kay Sara. Di ba? Oh. So ito pa malupit. Oh, akala niyo ba si Sara malinis? Ito kailangan din maimbestigahan po ito ng prosecution kasi talagang basag talaga si Sara dito pag ito na pag-usapan to, no? COA nudges Davao City over questionable workers. So ibig sabihin nito mga ka-streetways, no, si Sara Duterte nung siya po naging mayor ng Davao, nagkaroon po ng 11,000 na ghost employees. Ghost employees, mga kababayan, binabayaran ng pera ng gobyerno pero wala naman saan napupunta. Baka sa puwet ni Zuleika Lopez siguro. Kaya lang, wala akong bell, hindi ako sinanaulang bell. Bell tayo! O, di ba? Hindi ko talaga alam no, kung bakit hindi maintindihan ng mga taga Davao to, no, na ang mga Duterte po talaga, binibili lang po nila kayo. No? Nakita ko po yung style ng leadership ng mga Duterte eh. Kasi may kilala po akong taga Davao, no. Yung mga Duterte, mga kababayan, mahilig po yung magbigay. Scholarship, no? Abuli sa patay, diba? Ganyan eh. Cash assistance, may ligay ang mga Duterte sa ganyan.
So, binibili po nila kayo nang hindi ninyo alam. Diba? So, kaya mahal na mahal ng mga taga Davao yung mga Duterte na yan kasi ang hilig ng mga Duterte sa ganyan. Pero kung titingnan naman natin, no, na naging, naging, tawag nito, naging lugar ng mga Chinese, no, yung Davao City. Especially nga po yung mga taong katulad ni Michael Yang. Si Michael Yang, no, na sangkot sa droga, na naging legal sa Davao City. So ilang Michael Yang pa ang meron sa Davao City. 'Di ba? Oh, tingnan niyo pa 'to. So last na 'to, no? Okay, so yung syempre alam naman natin na itong si Sara Duterte po, no, nagkaroon din po siya ng 2.6 billion confidential funds. Hindi po bilang vice presidente, bilang mayor ng Davao City. So mas malaki pa sa Metro Manila. Mas malaki pa sa Makati, kung di ko nagkakamali, no? Tsaka sa San Juan or sa Pasig. 2.6 billion confidential fund. Mas malaki pa po, no, sa mga cities sa Metro Manila. So, sad to say, itong mga bagay po na to is parang hindi na nga po ito kasama sa impeachment trial ni Sara Duterte. Kasi hindi po kasama ito sa kanyang impeachment article. Pero sana madaanan. Diba? Sana lang madaanan, no? So, yun mga streetwise, no? So, kayo po, no? Kaya ako na naman nabanggit yan kasi sana ma-considerate din po ng mga tao, no, na next time, no, kapag may survey, maisip sana nila na, ay, si Sara pala mamamatay tao from the start pa lang. Ay, si Sara pala may confidential fund pala na 2.6 billion pesos. Magnanakaw talaga, Makati kami yan eh. Diba? So yun mga streetwise, no? So kayo po, ano masabi nyo nga po dito, no? So pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa Team Replay, no? So pa-like, pa-subscribe, hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng content natin ngayon. So thank you mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat and bye-bye.